Pahayag, Pahayag 16, versikulo 16, kapitulo 17. Ang mga mangkok ng puot ng Diyos. Yan. Mula sa templo ay narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok at nagkaroon ng mahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Una sa lupa. Unang anghel ay inutusan ng Diyos na dalhin ang isang mangkok na naglalaman ng sakit. Iyon. Na nakakapandiring sakit. No? Nakakapandiring sakit. Yung tinatawag nating pigsa. Yan, mga pigsa, mga hangin-hangin, yung mga di ba? Kati-kati, yung mga makakati. Mga kurikong. Ganyan. At nagkaroon, ayan. Ibinuhos sa ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Sa dagat naman. Okay. Ang tubig nito ay naging parang dugo. Nangyari na doon sa Australia at sa ibang mga lugar na nagkulay dugo. Kahit yung mga sapa, nagkulay dugo talaga. Nangyari na ha. Nangyari na. Ng patay na tao. Dugo ng patay na tao. At namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Una, magkasakit yung may mga tatak na larawang, tawag nito larawang ba dito? May tatak na halimaw. Yan. Mga halimaw ha. Hindi yung larawang halimaw. So, ibig sabihin, yung may mga tatak sa katawan na mga halimaw, burahin nyo na ngayon. At magbago na kayo, magbalik loob na kayo sa Diyos. Kasi may tatak kayong halimaw. Sigurado, ang pagbabalik ni Jesus, sigurado yan. Kasi yung 7 anghel, magdala ng mga mga bagay na doon natin makikita na ang pagbabalik ni Jesus ay yan na.
Okay? Ngayon, sa pangalawa, ang laman ng mangkok ay dugo. Ibubuhos. Okay? Nga. So, kailangan talaga nating kailangan talaga nating maglingkod na sa Diyos at bumalik na sa Diyos. Magserbisyo sa Diyos. Kasi malapit na ang paghukom. Andito na mga trahedya na mga nangyayari na sunod-sunod. Okay? At narinig kong sinabing anghel na namamahala sa mga tubig. Ito na. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na mamamahala sa mga tubig. Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat hinahatulan mo ang mga bagay na ito. Ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ayan na. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propita ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. Di ba nga? Sabi nga naman ng Diyos, ito ang aking katawan. Ito ang aking kalis, dugo. Okay? Yan ang iniinom natin. Nakain natin. Ano ba yun? Yung ostiya. Tinapay. Na nagsilbing katawan ng Diyos ay yan ay may bisa ng Diyos. Ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos ang kumakain ng tinapay ayon sa aking kagustuhan. Ibig sabihin, ito nga katawan, tinapay nga to, pero sinabi niyang katawan niya dahil biniblisingan niya yan. Okay? At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo at ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilampas tangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. So, ibig sabihin, tulad ng nangyari sa Los Angeles,
binigyan na sila ng pabala, no, ng Diyos dahil nilaspatang hindi na nila nirespeto ang ating Panginoon. Wala daw silang Panginoon, zero God, zero Jesus sa kanilang nation. 2 araw, 3 araw lang yata yon. Nasunog, natupok lahat. Apoy. Yun yung angel na ipinadala ng Panginoon upang yung nilaman ng mangkok na yon ay apoy. Kaya natupok ang kanilang nasod, no? Ang kanilang lugar, no? Kanilang syudad natupok ng apoy. Pero mo, wala naman dapat yung buhay ng kahoy lumiliyab. Ibig sabihin, yun na nga yun. Yung nilalaman ng mangkok na yun, ang inutos ng Diyos, na yung pang-apat na anghel. Pang-apat na anghel ay nagdadala ng apoy. So, yun ang silot sa kanila. Oh? Kasi ayaw ng Diyos, ganoong magpadala ng ganoong mga salot. Dito na nga eh. Malinaw na malinaw eh. Matinding init. So, nadala sa araw. Kumbaga, hindi lang lateral lang na pag-iisip. Kundi, yun na nga yung pang-apat na may dala na mangkok. Ang nilalaman ng mangkok ay apoy. Okay? Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagat dila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos. O, kita mo, sinumpa nila ang Diyos. Ibinuhos naman ng kalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw. Sa trono ng halimaw. So, hindi literal to na salita to eh. Trono ng halimaw. So, ibig sabihin, doon sa mga madilim na ng mga syudad, no? Kaya, yung mga masasamang tao na talaga nandoon, no? So, kaya magdilim talagang lugar nila sa ganong sistema, kaharian nila, no? Kasi napakakagat dila sila sa kirot. Ariyan. To, nagdilim ang kaharian nito. Napakagat dila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. O yan, mga pigsa o. Ganun pa rin. Sa una, pigsa din yun. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain at ibinuhos ng ika-6 ng anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog. Euphrates, natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon.
sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta. Ang tatlong karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating sa parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula panang likhain ang tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kupa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo. Pinainom ng Diyos ng alak mula sa kupa kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. At nabagsakan ang mga tao at nilampas tangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapanggilabot na salot na iyon. Yan ang salita ng Diyos. Okay, napakaganda ang pahayag ng salita ng Diyos dito sa pahayag 16. No? Susunod bukas, basahin ko naman tong pahayag 17. No? Gabi-gabi tayo magbasa. Okay. Kasi ito yung mga darating na mga sakuna. No? Mga darating. Dumating na nga yung mga sakuna eh. Inintay na lang natin ng talagang itong pang-anim. No? Yung pang-anim ay
pang-5, pang-6, pang-7. Yan. 3 pa. Itong pang-7, lindol, talagang napakalakas. Baka ito na yung sinabi ng mga propeta na ang tatamaan sa pinakamalakas na lindol ay ang Pilipinas. Diyos ko po. Di ba? So, dapat magsisimula tayo. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Basahin natin ang salita ng Diyos at iparating natin sa mga tao. Maraming salamat and God bless us all. Good night.